Ito, marami nagtatanong nito. Ano ang pinakamabilis na paraan para bumalik si X? So, maraming ganito pa rin, no? Ah, hindi natin mapipigilan itong mga ganito na mga followers natin. So, open tayo dyan. And, ito, whether susundin nyo or hindi, it depends, no? So, ito ang pinakamabilis na recommendation ko sa inyo. Una, and ito yung nag-iisa na pinakamabilis na paraan, dapat wala ka ng pakialam sa ex mo. Dapat wala ka ng pakialam sa kanya. You stop caring. Ang nangyayari kasi sa nakikipag-break, nakikipaghiwalay, o hiniwalayan, o iniwan, yung energy nila nauubos sa pag-iisip sa kanilang ex. Iniisip nila kung paano nila mapapabalik yung ex nila. Ano yung mga dapat gawin, ano yung mga hakbang, at marami pa silang kung ano-anong ginagawa, kagaya ng ini-stalk nila, sinusundan, inaalam kung anong ginagawa, inaalam kung kumain na ba siya. Mayroon pa nga nagme-message pa may tumatawag pa. Care na care pa rin. At yung iba ay talagang naghahabol. Meron pang lumuluhod, meron pang nagmamakaawa, meron pang naggugulong at umiiyak. Huwag niyong gagawin yan. Dapat kontrolin ninyo ang inyong emosyon. Kailangan aralin nyo na tumaas yung inyong emotional intelligence na tinatawag, para nang sa ganon makontrol ninyo ang emotion nyo during the time na binabagyo kayo. So dapat talaga aralin nyo na kontrolin at nang maging wala na kayong pakialam sa ex nyo. Dahil the moment na kayo ay naghabol dyan, inubos nyo yung inyong panahon, ay walang mangyayari sa inyo. So ano yung dapat nyong gawin? Ang dapat nyong gawin ay wala na kayong pakialam, mag-focus kayo sa sarili nyo, self-improvement, self-care. So dapat ay kayo ay may progress. Yung inyong improvement sa sarili, sa career ninyo, sa pera ninyo, sa properties ninyo, sa self-esteem ninyo, self-confidence, mag-invest kayo na mag-invest. At pagkalipas ng ilang buwan, ilang taon, at kayo ay nag-progress na, ito yung dalawang mangyayari. Una, makikita ng ex nyo yung kanyang o yung inyong progress. Makikita niya yung sarili niya, makikita niya yung progress nyo. Pag nakita niya yung progress nyo, nakita na ba, nag-i-improve siya o nag-improve siya o naging successful siya nang wala ako, kahit wala ako. So, since nakita niya na ikaw ay prosperous, fruitful ang nangyayari sa'yo, madami kang mga opportunities, nakikita niya, naalaman niya, no? Sa madaling salita, ikaw sa payaman, no? Sa paayos ang buhay mo. Successful ka na, for example. Ang gagawin niyan, pag nangyari yon, gugustuhin niya na makipagbalikan sa'yo. Kokontakin ka niyan. Magpaparamdam yan. At gusto ka niyang makapiling muli, babalikan ka sa madaling salita. So, bakit ka babalikan? Kasi nakita niya na okay ka. Ganun ang mentality ng mga ex. So, ang tanong, are you going to accept him or her again? It's up to you, no? Another one na isa pang mangyayari, kasi sabi ko, two things will happen. Pangalawa, makikita niya ang progress mo at marirealize niya na kapag iniwan, na napag-iwanan mo na siya at hindi na siya karapat dapat para sa iyo. Hindi na niya deserve yun. So pwede niyang ma-realize yun at maisip yun. So dun pa lang, no, sa pangyayaring yun, nakapaghiganti ka na sa kanya. So you see the logic. The logic is do not take any actions pagdating sa paghihiganti o sa yung susubukan nyo na manakit physically or emotionally.
Wag. Dapat kung kayo ay galing sa breakup, mag-focus kayo sa sarili nyo. Try to improve yourself. Try to spend your energy doing positive things, no, para sa sarili nyo. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Improve and improve and improve. Okay? Huwag kayong magpaka-stuck sa kwarto nyo, sa bahay nyo. Bye for now.